Mga kabarangay, narito ako ngayon sa isla ng Boracay, particular dito sa Front Beach at sa ating likuran ang Nawiles Rock. September 10 mga kabarangay ay inilunsad ang Marhaba Boracay Halal Source for Muslim Travelers. Ito ay tinutukan ng ating Department of Tourism at ng LGU Malay kaugnay sa halal and Muslim-friendly tourism. Ang isla ng Boracay na ito ay bubuksan sa ating mga turistang Muslim na pumunta dito sa isla ng Boracay. Narito ang ating special reports ng Nicky Boy Special Reports mga kabarangay, Marhaba Boracay. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kabarangay, Nicky Boy Kahibig. Ako po si Aisha. Welcome to Boracay. Marhaba Boracay! Hello, mabuhay. Ako nga po pala si Melanie Mendoza. Marhaba Boracay. Souvenir. Hello po, I'm Rowena. Welcome to Boracay. Marhaba! Hello, my name is Mary. Welcome to Boracay. Marhaba Boracay! Mga kabarangay, narito po tayo ngayon sa front beach mismo ng isla ng Boracay. At kaharap po natin mga barangay ang President ng Malay Chapter ng Salam Police Advocacy Group. At the same time, Boracay Muslim Traders and Vendors Association Incorporated Secretary na walang iba si Mahid Bani. Alamin natin mga kabarangay ang Marhaba Boracay Halal Source for Muslim Travelers na inilunsad September 10. Mga kabarangay, at the same time ang pagtututok ng Department of Tourism, Halal and Muslim Friendly Tourism dito sa isla ng Boracay. Mapalad tayo mga kabarangay ngayong umaga na kung saan ay ating makapanayam itong si Mahid Bani. Okay, Sir Mahid, inilunsad ang Marhaba Boracay na kung saan ay gusto naming malaman kung anong ibig sabihin nito. Okay. Una sa lahat, no, magandang tanghali sa inyong lahat, sa iyong mga taga-suporta, sa iyong mga tumatangkilik sa iyong programa. Actually, ang Marhaba Boracay ay isang proyekto, programa ng Department of Tourism sa pamumuno ng ating secretary na si Secretary Cynthia Garcia Frasco. Ang Marhaba Boracay, ang ibig sabihin ng Marhaba Boracay is welcome. Welcome to Boracay. Ibig sabihin, binibigyan na ng pagkakataon or may pagkakataon na makapunta, kumbaga magkaroon ng sariling beach ba, yung paliguan para doon sa mga brothers, mga sisters natin, mga travelers from other countries. So Marhaba Boracay is parang pag-welcome natin sa kanila. Pag-welcome natin sa mga Muslim travelers and tourists sa Boracay. Yes. Ito ay napakagandang programa, no, ng ating Department of Tourism at the same time sa pakikipagtulungan ng ating LGU Malay, no? So itong pagkakataon na ito na sinabi mo nga, pagkakataon o pagbukas, no, pag-welcome sa ating mga brothers tourist Muslim dito sa isla ng Boracay. Bilang presidente nitong Salam Police Advocacy Group, ano ang magiging impact o maging magandang pagiging hospitable natin bilang mga Pilipino? Siyempre bilang kasapi, bilang Salam Police Advocacy Group, siyempre mayroon tayong link with the Philippine National Police. Isa tayo sa kanilang kinikilalang force multiplier. So siguro ang magiging parte ng Salam Police Advocacy Group ay unang-una yung sa peace and order. Diba? May makakatulong
ang Salam Police Advocacy Group maaari sa pagbibigay ng seguridad, parang ganyan. Kasi actually may experience na ako nakapag-escort na kami ng VIP, Muslim VIP noong 2018. So ang request nila is mga Salam Police. So 2018 December, limang Salam Police ang nag-escort, kumbaga nagbigay ng security. So napakaganda, no, na at least kahit paano ang Boracay na may ganon, at least maging panatag ang mga tourist Muslim na may tatanggap sa kanila together with our force multipliers at particularly ang inyong mga kasamahan sa pwede rin asosasyon. nila kaming maging guide, kumbaga. Yes. Guide. Or magbigay ng informasyon Oh, tungkol sa Boracay. yon, isa yon. Parang magiging tourist guide kayo, no? Kasi kayo ang nag-engineer sa language, isa yan, di ba? Isang Yan. ano yun, isang So very effective kayo mga tourist guide. Magkakaroon ng trabaho ito mga Salam Police mo. Di ba? No? Ibig sabihin, malaking opportunity ito para sa asosasyon. Sa business side naman, bilang ikaw ang secretary ng Boracay Muslim Traders and Vendors Association dito sa isla ng Boracay, ano ang magiging magandang pangitain nito at may itutulong sa business sector ng mga Muslim brothers? Siyempre, malaki ang maitutulong niya sa business sectors, lalo na sa mga kapatid nating Muslim, kasi mag-i-encourage ito maghihikayat siya ng Muslim tourists, Muslim travelers around the world. Especially sa mga neighbor countries natin, Muslim countries like Indonesia, Malaysia, Brunei. Pag malaman nila na ang Pilipinas or particularly ang Boracay ay halal friendly or halal friendly destination, magpupuntahan yan sila dito. Kasi ang New Coast, ang Mega World, nagbigay sila ng isang portion dun sa beach nila, which is exclusive lang para doon sa mga Muslim travelers natin. Kumbaga, ang ina-allowed lang doon, lalo na yung mga conservative natin na ayaw makihalubilo dito sa front beach. So, pwede sila doon. Kahit hindi sila naka-check-in sa subway. Kumbaga, basta if you are Muslim travelers, allowed kang pumunta doon. Lalo na pag ikaw ay conservative, ayaw mo makihalubilo doon sa maraming tao. Kasi may mga ganyan Actually, pagkakaalam ko parang requirement sa isang tourist destination na may ganun talaga Nabanggit ni Mayor yun Pangalawa, hindi lang yung sa papaliguan nila, kundi yung dadating sila kompleto. Kasi para sa aking karanasan, first time pag dumating dito, ang itatanong nila is, meron bang mosque? Meron bang makakainan ng halal? Yan yung pinakatanong nila. Hindi pa yung papaliguan actually. Ang tanong talaga nila, where can I find halal food? Halal food. Is there any place to pray? Praying place. So minsan nagtataka sila na mga nakaka-encounter namin, sinasabi namin sa kanila, we have a mosque here. So parang nabibigla sila na may Muslim nga sa Boracay. Nag-i-exist ang Muslim sa Boracay. So dito natin makikita, bago pala pumasok ang mga brother Muslim natin, ay sinisiguro nila yung may mosque ba dyan, may parang prayer play, and then may exclusive na beach sa binabanggit mong na area na binabanggit mong mga conservatives. No? Ganun pala ka sila ang standard ng ating mga Muslim. Kaya nga nagpapasalamat kami. Nagpapasalamat ang Boracay Muslim community sa Department of Tourism. Lalong-lalo na pala, hindi ko nabanggit kanina, sorry. Lalong-lalo na sa office ni Undersecretary Myra Paz Abubakar. Kasi siya yung sa concern dun sa Muslim affair. So, sa kanilang initiative yan, sa kanya nakatoka. So, nagpapasalamat kami sa kanila na nakipag-coordinate sila sa LGU Malay with our mayor,
Prolibar Bautista, na napansin nila yung needs. Yung needs ng isang tourist destination na lalo na sa mga Muslim, yung pangangailangan ng isang Muslim na magkaroon dapat sa Boracay, magkaroon tayo sa Boracay. Di ba? Kumbaga makapag-establish tayo ng mga kasi kung gagawin natin, halimbawa, yung sinabi nila na halal friendly shores. So, may mga requisites yan eh. Unang-una nga, dapat may mapagsasambahan yung mga Muslim natin na travelers. Meron Dapat may nakahiwalay na paliguan. Dapat may mga certified food, certified restaurant among the resorts and hotels. Halimbawa, ang Savoy, nagpa-certify sila sa NCMF. So, pwede na silang mag-serve ng mga halal foods. Ang Paradise Gardens, certified by the Islamic Dawah Council of the Philippines. Oo. And then, pangalawa, ngayon, dahil sa napansin ng gobyerno, ng Department of Tourism and then ng Malay LGU, actually, nag-utos na si Mayor Fromy, si Mayor, na magkaroon ng ordinansa about halal. Parang executive order na magfo-focus doon, mag-ordinance, magre-regulate doon sa halal. Yes. Oo, halal. Maganda. Kumbaga, bago ka, kung ang resort and hotels ay gustong magkaroon ng halal restaurant, kailangan mo munang mag-comply ng mga ganito. So, yun ang magiging papel ng ordinance. Oo. Kasi may ordinance. Hindi ka pwedeng maglalagay ka lang ng halal dyan, i-declare mo na halal na hindi ka certified. Yes, tama. Pwede. Oo, kasi questionable ka. Ang unang-una dyan, tatanungin, dapat separate yung kitchen. Separate talaga. Tapos, ang mga utensils mo, dapat puro bago. Oo. Grabe. Pangalawa, yung isa-serve mo na pagkain. Yung meat, chicken, ano ba yan? Dumaan ba yan sa halal? Kinatay ba yan sa pamamagitan ng Islamic way? Oo. Grabe. Tapos yung mga ingredients na gagamitin. Maraming requisites yan actually. Pero at least pag ma-comply lahat yan, talagang masaya ang ating mga brother Muslim na pumunta ng Pilipinas. No? Bukod sa ganda ng ating fruit beach. Bagkos na-meet yung standard. Actually, makakaakit talaga yan. Pag dumami yung Muslim travelers natin, dagdag yan. Kumbaga, dagdag yan dun sa turismo natin. Sasaya. Yes. Di ba? Madadagdagan yung sigla ng turismo, lalo na sa atin sa Boracay. So, ang may tutulong naman niya sa atin, sa mga brothers and sisters natin na naghahanap buhay dito, madadagdagan yung kita nila. Di ba? Kasi, yung may mga naka-establish na rito na mga local na Muslim na kaibigan natin na meron na silang sarili. So, dagdag kita yan sa kanila, di ba? Kasi, maaari, din sila muna kakain kasi, di ba? At saka kung titignan natin, no, ang mga Muslim brothers natin, mga travelers someday, di ba, from Saudi, Brunei, oo. UAE, oo. Di ba, mga, di ba? Morocco, kahapon, may na-encounter ako, Morocco. Moroccans, oo. Di ba, lugar yan ng langis? Gold. Muslim country. Ibig sabihin, mayaman. Actually, ang mga pumupunta rito, mga Muslim travelers, mayayaman. Ang Brunei, mayaman. Siyempre. Ang Malaysia, mayaman yan. Yes, oo. Mayayaman yan. Siyempre, ang langis sa katag gold. So, pag dumami yan sila dito, dagdag kita yan malaki. Sa ating bayan, sa bayan ng Malay. So, tapos, ibig sabihin, halos lahat kikita. Yes, di ba? Halos lahat kikita. Kasi nakaka-afford yan mayayaman yan. Yes. Mga taga UAE. Oo, handang gumastos yan ng daan-daan libo para lang. So bilang isa sa mga sekretary at nangunguna dito sa ating
Muslim community sa Boracay. Ano naman ang feedback ng mga brother and sister Muslim natin sa pagdagsa someday ng mga Nung malaman Muslim nila, travelers? nung malaman nila na naging part yung Boracay Muslim community sa programa ng ating gobyerno, lalo na ang LGU Malay, na inimbita tayo, naging parte tayo, natuwa sila. Kasi ganun nga, na-recognize nila na kailangan pala na makipagtulungan sa Muslim community. Kumbaga natuwa sila na na-recognize yung Islamic values, Islamic culture, 'di ba? Kumbaga malaking malaking impact eh. Ibig sabihin na laman ng mga kapatid natin, brothers and sisters natin na mayroon palang pagpapahalaga ang gobyerno. Ibig sabihin may respeto. At siyempre, ang dala niyan ay paglaki ng ekonomiya. Ekonomiya. Yan yung pinaka... At siyempre, ang livelihood. Tawag nito yung mga negosyo. No, ng ating kapatid ng mga Christians at mga Muslims ay madadala sa biyaya. Kasi madagdag trabaho yan. Makakapagbigay ng trabaho. Lalo na sa ating brothers and sisters. Kasi maaaring ang Department of Tourism magtalaga sila ng mga accredited Muslim tour guide. Yes. Di ba? Tapos Muslim tour guide, tapos magkaroon ng trabaho, halimbawa yung proposal ng Malay LGU na magkaroon ng sariling slaughterhouse. Slaughterhouse para lang dun sa Muslim. Katayan para lang sa Muslim talaga. Para mag-cater din doon sa mga hotels and resorts na mag-a-apply. Kasi saan yan naman sila kukuha? Kung sa Manila, malayo. Yes. So halimbawa, ang Saboy, kumukuha pa sila sa Manila. Kung dito, magkakaroon tayo dito ng sariling slaughterhouse, hindi na sila lalayo. Kumbaga, malapit lang. So, magkakaroon ng trabaho yung some of our Muslim brothers. Kasi maaari sila yung tagalinis, magtatrabaho sa munisipyo para dun sa slaughterhouse. Tapos yung tour guiding. Di ba? Kasi may mga Muslim travelers naghahanap yan minsan tour guide na Muslim yung marunong magsalita ng salita nila Arabic. Marunong maiintindihan nila. So meaning ito ay malaking opportunity dito sa isla ng Boracay, especially sa ating LGU at sa ating mga brother Muslims, no, sa pagdating ng mga Muslim travelers o mga tourist. Mga kabarangay, ito ay napaka-historical, no, dito sa bayan ng Malay ang pagbukas ng halal and Muslim-friendly tourism na kung saan ay nagkaroon ng pagkakataon ang isla ng Boracay na makiter itong mga Muslim travelers na papunta ng isla ng Boracay at sinisikap ng ating Department of Tourism at ng ating LGU at sa inyong mga Muslim community sa pag-welcome ng ating mga turistang Muslim. Okay, Sir Mahid, makipanawagan. Siguro unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako uli. Muli nagpapasalamat ako sa Department of Tourism under the office of Undersecretary Myra Paz Abubakar, sa ating butihing mayor, dahil yun nga kagaya ng sinabi ko kahapon doon sa occasion na Maharaba. ni-recognize nila o binigyan nila ng opportunity yung Boracay Muslim community na maging parte doon sa pagtataguyod ng halal industry, ng halal industry dito sa Boracay. Kumbaga nakita nila yung kahalagahan, yung needs. Na nakita nila na hindi lang Koreano, hindi lang Chinese, hindi Taiwanese, hindi taga-Europe, kundi may mga bisita din na
Muslim travelers from Europe. Actually, hindi lang Muslim country. May mga Muslim travelers from Europe na doon na nag-migrate, doon na sila tumira. And then, Yes. oo. So, pumupunta dito na nakita ng gobyerno, nakita ng yung needs nila. Oo. So, yun ang malaking pasasalamat namin sa Department of Tourism at sa office ng Malay. Dahil at least matutugunan na yung pangangailangan nila. Kasi halimbawa, pagpasok pa lang nila dito sa Boracay, bago pa lang sila papasok, kung gusto nilang mag-pray, meron nang in-establish ang LGU Malay na prayer room. Oo. So, meron na tayong prayer room sa Tabon Port. And next, nag-propose tayo na malagyan din ang jetty port. Oo. Tapos magkakaroon tayo, ini-recommenda din natin na dapat, pinaka-importante, magkaroon ng Muslim Information Desk. Oo. Na doon sila magtatanong. Hindi na pipila, kumbaga, doon na didiretso sa Muslim Information Desk. Para may special. May special, oo. Yan. Okay. Mga kabarangay, ang panawagan ng ating brother Mahid Bani at kasama ako mga kabarangay sa lahat ng mga brother Muslim, Marhaba Boracay.